Sabihin niyo uli, makikinig ako. Okay, supurihin po ang Panginoon. Maaari po ba tayo tumayo minsan pa? At sabay po nating basahin ang aklat po ng pangalawang Timoteo. Sa kapitulo 3, ito po sa talatang 16 hanggang 17. So nandiyan naman po sa screen at sabay-sabay po nating bigkasin at basahin. Ngayon na po. Hallelujah. Sa huli po sabi, upang ang lingkod ng Diyos, lahat ba tayo mga lingkod ng Diyos, ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Salamat po sa pagkabasa at lagi pong pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil ang umagang ito ay punong-puno, Panginoon, ng kagalakan. Punong-puno, Panginoon, ng pag-asa. At punong-puno, Panginoon, ng papuri ang umagang ito. Panginoon, salamat dahil ang bawat pagkakataon ay ito po ay isang pribilehiyo upang ikaw mabigyan namin ng kapurihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayon pong umaga, ikaw nga po ang aming dakilang guro at panauhin sa umagang ito at ikaw nga po ang siyang magpakahayag sa aming kalagitnaan. Gamit mo lamang iyong amang lingkod o Diyos bilang alulod na iyong pagpapala ngayon pong umaga. Ikaw ang siyang malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, yung palakpak po para sa Diyos na buhay. Hallelujah. Sige po, kayo po'y malaya ng makaupo. Hallelujah. Kung ating pong pag-aralan ang konteksto po ng ating pinagbataang talata, ito po ay isang habilin o tagubilin po ni Apostol Pablo doon sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Kapag marinig natin ang salitang habilin, sasagi sa ating mga isipan ay maaring ang isang tao ay aalis o kaya ay papanaw. Kaya siya po ay naghahabilin. So sa puntong ito po ay si Apostol Pablo ay naghihintay na lamang ng execution. Kaya nga po ito ay sinulat niya para sa kay Timoteo para bigyan ng habilin o kanya pong pinaalalahanan ang kanyang anak sa pananampalataya. At sa panahong ito po ay si Timoteo kasi ay naka-assign doon po sa iglesia po ng Episo. Kung ating pong babasahin ang Timoteo, mula po doon yung ating pong pinagbatayan na talata, mula sa Agis, no, sa Timoteo chapter 2 Timothy chapter 3 verse 10, ay doon po ay ating po makikita kung ano yung sinasabi ni Apostol Pablo doon po sa kay Timoteo. At ito po ang sinasabi, nasabi niya doon sa talata, Halo. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan.
Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmamataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Doon po sa talatang 4, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at inutulak sa sarisaring pagnanasa. Lahat ay gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila maunawaan ang katotohanan. At dito po sa talatang 8 ay mayroon po siyang ginawang halimbawa dito. At tulad ni Janice at Jambres na sumasalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan, wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit, hindi magpatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyayari sa mga taong iyon kay Janice at Jambres. Sa talatang 10 ay sabi, ngunit sinusunod mo. Ito po yung magandang sinabi ni Apostol Pablo, ang aking itinuturo sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinunaran mo ang aking pananampalataya, pagtiyatyaga, pag-ibig, at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko doon sa Antioquia, Iconium at Lystra. Napagtiisan ko ang mga ito at lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. So ito yung pong mga bagay na binigyan po diin ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng kasulatan o ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Para maging karapat-dapat at maging handa sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sa umagang ito, ang tanong lang sa bawat isa, gaano ba kahalaga sa iyo ang salita ng Diyos? O paano mo pinahalagahan ang salita ng Diyos sa buhay mo? Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tingnan po natin kung paano nahasik ang bawat binhi ang salita ng Diyos sa puso ng bawat isa. Na ito po ay sumisimbolo sa uri ng lupa na nahasikan. Pareho po nahasikan, iba-iba lamang ang paraan, parehong uri ng binhi, subalit iba't ibang uri ng lupang nahasikan. Dito po, madetermine na po natin kung gaano kalago o mabunga ang nahasik na binhi. Ito po ay nakadepende sa uri ng lupa na pinagtaniman. Doon po sa Marcos, tungo po tayo sa aklat po ng Marcos, the Gospel of Mark, sa Kapitulo 4, dito po ay nagkwento si Jesus patungkol sa isang magsasaka. Na maaari nating isipin, kung inyo nabasa po yung chapter na ito,
maaari po nating isipin isang pambihirang magsasaka na walang pakialam kung paano siya nagtanim o maghasik. Ang sabi kasi sa kwento, na ang taong ito ay kumuha ng binhi at sinaboy sa bawat lugar. Sino ba nakakita na ng ganon? Siguro hindi niyo na naabutan ang mga ganong paraan ng pagtatanim. Ano po? Pero noong po mga panahon, matagal ng panahon. So sabihin po natin. Okay. Doon po sa mga nagkakaingin, doon po ay hindi po tulad sa atin na yung nagbibinhi muna ano po ng palay na tinatanim isa-isa. Doon po kasi ay, ano po kasi siya, anong tawag doon? Tuyo at ano. Ang ginagawa po doon ay isa-isa po yun. Hinuhukay at nilalagyan ng binhi. Yung iba namang paraan ay sinasaboy lang ang binhi at yun nga po ay yun, tutubo siya. Ganun po ang paraan ng unang panahon kung paano magtanim ng palay. So, nasabi po na sinaboy niya sa bawat lugar. Sinaboy ng walang direksyon at kaya pumatak doon kung saan inabot. Ang iba ay pumatak sa mga daan, sa mga batuhan, sa damuhang matinik, at sa matabang lupa. Kung ikaw po yung nagtatanim, kung ikaw yung mabuting magsasaka, ang iisipin mo ay dapat na matanim ang buto, kasi ang mahal ngayon ng binhi. Ano po? Doon sa lupa na alam mo na ito po ay tutubo. Amen po ba? Hindi mo sasayangin yung binhi na saan lang mapunta. Na kapag ugat, ito po ay pailalim. So, at dito po ay makahanap sila ng source ng nutrients nila na magre-resulta na ito ay lalago at mamunga. So, ang mabuting magsasaka ay alam ang maganda at mabuting lupa. Kung ating pong pag-aralang mabuti, ang taglighagang ito, ay hindi po patungkol sa magsasaka o sa binhi, kundi ito po ay patungkol sa uri ng lupa na hinasikan. Matapos siya magkwento, maaaring ang tanong ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig, anong uri ng lupa kayo? At yan din po ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. So ngayon pong umaga, pag-aralan po natin ang iba't ibang uri ng lupa na nabanggit sa talinghagang ito. At tingnan po natin kung yan bang binhi, saan ba tayo doon sa lupang iyon? Ang unang uri po ng lupa ay ang nasa mga lansangan. Ano ba ang uri ng lupa na nasa lansangan? Noon pong kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, sa lugar ng ating Panginoong Hesus mismo, ang kalsada noong araw, yung daan. Kasi, mano po doon, tigang po at maalikabok na lupa. Siguro sa ating kapanahunan ngayon at sa lugar natin, ay masasabi mo, pag ikumpara, ano ba mga daan na ngayon? May mga farm to market road na, di ba? May mga simentado na. Iba, asfaltado. O yung iba naman ay talaga pong sinisiksik po yan at nandun po sa magraba po yan. So ang buto po na tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. Ito ay nahasik sa matigas na lugar na sa tingin mo sa isang daan ay talagang naka-expose po doon. Halimbawa, nahasikan doon. Tumalansik doon ang binhi. So ano mangyari? Naka-expose po yan o nakabilad sa arawan. At walang tsansa po yan na umugat.
Amen po ba? So, noong dumating po ang mainit na hangin at ang mga ibon, tinuka po ito. Walang posibilidad na ang buto ay makapenetrate po doon sa matigas na surface. So, naihasik po ang salita ng Diyos, ngunit hindi ito tinanggap at binigyang pansin. Maaring iniisip ng taong ito ay pag-aaksaya lamang ng panahon. Maraming nahasikan o nabahaginan, ngunit kakaunti lang ang sumibol. Maraming pong nahasikan. At sumibol nga, subalit hindi naman nagkaugat. So, ibig sabihin, pag hindi yan nagkaugat, ito po'y matutuyo at mamatay. Kapag ang lupa po ay hindi angkop taniman, lalo na po kung ito po ay tigang, huwag kang umasa na tumubo ang anumang buto na natin pong inihasik. Kaya minsan, tayo po ay nagtataka. Noong binabahaginan mo ng salita ng Diyos ang taong ito, siya po ay nakikinig at sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ngunit, hindi po tumalima. Maaring ikonsidera natin ng puso ng taong ito ay katulad ng isang tigang na lupa. Hallelujah. Kagabi po sa amin pong gawain sa mga tatay na po. Hindi naman aksidente na siya po inaisama ng isang kaibigan niya. Gabi, ano po? So, ang tagal na. 14 years siya ay, 14 years siya ay nakakilala na sa Panginoon. At halos kalahati din ay siya humiwalay sa gawain ng Panginoon. Marami nagpa-follow up, marami pong nung dating pastor na may hawak sa kanila ay pinapollow up siya. Ngunit hindi na siya bumalik. At kagabi, sabi nga namin, ito po ay hindi aksidente. Hindi po yan, yan po talaga ay kalooban ng Panginoon para ikaw ay minsan pa ay makarinig ng salita ng Diyos. So, pangiti-ngiti kagabi. Ano po? Pangiti-ngiti siya kagabi kasi alam niya. No? 3 years na po ba? 3 years na siya nasa Malabanan. 2 years na siya sa Malabanan. At yun nga, ay may nabalitaan naman si mga gawain pero ayaw niya. No? Pero praise God. At nandun siya kagabi. At ang maganda kasi magaling na siya mag-ano ng Biblia eh. Alam din niya magbuklat ng Biblia saan yung mga aklat-aklat na yon. So bakit po nga po ay sa maraming kadahilanan ay sabi nga niya, nahatak ng mundo. So, maring na pag madiligan, di ba, ay sisibol muli. Okay. Doon po sa talatang 15, ang binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumating si Satanas at inalis ang mensaheng inihasik sa kanila. Nawa po ay sa bawat isa sa atin na nandito ngayon pong umaga, ay suriin natin, saan ba nakahasik ang binhi sa puso ng bawat isa sa atin. Last month po, ang ating pong tema ay puso, na ang binagong puso. Para po ay malayang tumubo ang binhi sa puso ng ang salita ng Diyos sa puso ng bawat isa, ay kailangan po ng isang bagong puso. Hindi po pusong bato. Tingnan mo nga yung katabi, tanungin niyo, kumusta ba ang puso?
Hallelujah. Sabi ni ba, pusong salawahan nga ba? Pangalawa po, pangalawang uri ng lupa ay mababaw at mabato. So ang salita ay nahasik. Naihasik po yan, tinanggap at magsimulang tumubo, ngunit dahil ito po ay nahasik sa manipis at mabatong lupa, hindi po ito makapagpatuloy na lumago. Maging observant po tayo sa ating mga paligid. Ano po? Sa ating kapaligiran, kahit na may mga halaman na yan, pag-aralan mo mabuti. Ano? Paano ba siya tumubo? Ano bang uri ng lupa ang mayroon doon? No? Kaya nga po ay dahil mabato manipis lamang, hindi po ito nakapagpatuloy na lumago. Kung ating titingnan po natin sa panlabas ang mga taong ito, isipin po natin na ito po ay mabuting lupa. Ngunit sa loob ay may mga humahadlang sa kanilang paglago. Maaaring mayroon silang isyo patungkol sa pagpapahalaga sa sarili o yung tinatawag na self-esteem. May mga sugat, mga pusong sugatan. Mayroon ba gano'n? Mga naaabuso, na sa kanilang mga nakaraan, ang mga ito ay mga pangyayari na ito po ay nakabaon lamang o nakatago lamang. At sa anumang oras, na yun po ang naging dahilan kung bakit laging naalaala, hindi makalimut-limutan ang mga bagay na ito. Maaari pong mayroong mga nakatali sa bawat kaluluwa na mayroon, na siyang naging angkla po ito. Pag sinasabing angkla, na hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, na siya po yung naging nagpipigil, pumipigil. Upang hindi makamove on. Sabihin mo ulit sa katabi, mag-move on ka na. Limutin mo na. Kalimutan mo na. At patawarin mo na. Kasi ito po yung mga bagay na bakit na hindi lumalago, hindi mo umuusbong, kasi nga po ay nandun pa rin. Pag sinabi mong pinatawad mo na, ano ang ibig sabihin doon? Binubura mo na. Tanong anong isang araw ba yon? Ilang bisis mo patawarin ang kapatid mo na nagkakasala sa iyo? 77. Ulit? Okay. Amen. Ang dami nun. So, ibig pong sabihin, limutin mo na. Sa dami nun. Amen po ba? Mayroon pa bang ganon? Kapatid, sabihin mo sa katabi. Mayroon pa ba? Natira. Okay. Kasi ngayon po ang mga pumipigil upang hindi po lumago. May mga pait. Hello. May mga pait pa ba sa mga nakaraan? Kasing pait ba ng abdo? Mayroon ba dito na ang puso ay durog na? Minartelyo na? Minaso pa? Maaari po may mga ganung pang bagay. Bakit sa buhay natin ay hindi umalagwa? Aalagwa ba yung tawag doon? Makawala sa mga bagay na ito.
Maring mayroon pang inggit. Hello? Yun kasi, pag may inggit sa puso, na siyang dahilan para matuyo at ang ugat bago pa lamang umusbong. Ang mga pangloob ng mga issue na ito ang siyang humahadlang upang ang binhi, ang salita ng Diyos, ay hindi makausbong at makapamunga. Hindi po sila maging good soil po hanggat hindi maalis ang mga bato. Yung kasi yung mga bato na yon, alisin po natin sa kanilang mga buhay. Kaya sabi doon sa talatang 16 hanggang 17, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit, ang mensahe ay hindi tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili doon. Pagdating ng mga kabighatian at pag-uusig, dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumuko. Kaya kumusta na ba ang bawat isa sa atin? Alisin na yung mga nakadagan ng mga bato upang po tayo po ay yung buto ng salita ng Diyos ay malayang makakilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pangatlo po ay madamo at matinik na lupa. Wala pong problema sa lupa. Ito ay magandang lupa. Ngunit kasabay ng pagtubo ng buto ay ang mga damong matinik. Tinanggihan nila na bigyan ng puwang ang salita ng Diyos na mag-multiply, na sumagana sa buhay ng bawat isa. Kasabay ng salita ng Diyos ay ang mga pansariling interes. Mga adhikain, maaring yung ating mga pinagkabalahan. Ano ba yung mga bagay-bagay na ating mga pinagkabalahan? Na siyang nakahadlang po sa kanilang mga atensyon at nawala ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kumusta ba ang ating mga priorities? Maaaring ang mga priorities ng karamihan ay hindi naka-align kung ano yung panuntunan ng Diyos. Hindi nila nauna, purihin ng Panginoon, nandito tayo ngayong umaga, ibig lamang sabihin, ay humakbang tayo doon sa sinabi ng Panginoon na hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Hindi lamang yung sa huling saknong ang ating pinanghahawakan. Na maging totoo po ang kanilang mga buhay. Ano ba yung panghuling saknong na yon? Sabi niya, idadagdag sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Kailang minsan ang yung una kasi, yung hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran ay hindi po natin nauna. Inuna natin, hinanap kagad yung dagdag doon. So, ito po yung mga bagay na dapat maging priority ng bawat isa sa atin. Para po tayo po ay lumago. Para po tayo po ay, sabi nga, mag-thrive. Mag-prosper. Sumagana. Hindi man sa kabuhayan, sumagana tayo espiritual. Na ito po yung magiging kalakasan ng bawat isa sa atin. Nawa po ay maging totoo sa buhay ng bawat isa. Na sa halip na kanilang pinahintulutan ang mga, ang mga napahintulutan ng bawat, ng iba. Ang mga alalahanin sa mundong ito na siyang maging kahadlangan para tumubo, lumago. Ano ba yung mga bagay-bagay sa mundong ito?
ang mga panlililang ng kaaway, ang mga pansamantalang mga bagay. Diba? Lahat ng bagay na nakikita po natin ay mga pansamantala lang yan. At hindi po yan panghabang buhay, panghabang panahon. Mga panlililang ng kayamanan na siyang minsan ay naging dahilan dahil gusto mong yumaman. Sino ba dito gusto mong yumaman? Parang wala yata. Hindi po masamang yumaman. Kung alam mo kung paano gamitin ang kayamanan mayroon ka. Sabi ko nga kagabi, hindi naman natin lahat yan ay iwan natin. Hindi natin yan madadala sa harapan ng Diyos. Pag binawi ng buhay po natin at haharap na tayo doon sa ating Panginoon, hindi naman hahanapin kung gaano karami ang pera mo sa bangko. Kung ikaw ang may-ari ng lahat. Pero praise God, yan po ay mga panlilinlang ng kaaway. Mga pansamantalang mga bagay, mga panlilinlang ng kayamanan at ang mga pagnanasa sa mga bagay, kaya't hindi naging mabunga ang bawat isa. Nung nakaraan sabi ko nga po ay, ang paraan, ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi naman komplikado. Tayo lang po ang siyang gumagawa kung bakit ang buhay po natin ay naging komplikado. Dahil sa dami ng ating gusto. Amen po ba? Na minsan ito po yung mga hadlang kung bakit minsan ay naipagpaliban ang alinmang mga ating paglilingkod sa Diyos, naipagpaliban yung araw ng pagsamba dahil sa mga bagay na ito. Tandaan po natin na ang Diyos ay Diyos. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kung tunay ang ating relasyon sa Panginoon, wala po tayong dapat ipangamba. Wala po tayong dapat ipag-alala. Tingnan mo ulit ang katabi. Tingnan mo ang kanilang mga aura. Yan ba yung may tiwala sa Diyos? Yan ba yung mga may pananampalataya sa Diyos? Ngitian niyo ulit. Okay. Maaring ito po yung mga bagay-bagay. Oo nga naman. Sino ba naman ang ayaw kumita ng malaki? Amen po ba? Subalit, lagi nating evaluate po ang ating buhay espiritual. Matatag na ba ang buhay ko para pagtanggap ko yung blessing, yung mga pagpapalang ito ay hindi maging hadlang para tayo po ay mapalapit sa Diyos. Kasi kung ang mga pagpapalang iyan na tinatanggap natin ay nagiging kahadlangan para ikaw po ay lumago sa salita ng Diyos, lumago sa iyong pananampalataya, masasabi natin, hindi yan blessing. Amen po ba? Kasi binakalayunin ng buhay, bakit ka binigyan ng buhay ng Panginoon, ay unang-una, ay para sumamba, magpupuri, magpasalamat sa Diyos. Kasi ang lahat ng bagay, kaya sabi na, idaragdag ko yan sa iyo.
Di ba? Yun ang pangako ng Panginoon. Pero priority mo muna ang Diyos. Priority mo siya. At ang lahat ng yan ay Kanya pong ipagkaloob sa atin. Yan ba ay pangako ng Diyos? Ang sinungaling ba ang ating Diyos? Hindi po siya sinungaling. At yan po tatandaan po natin. Lagi natin isa-isip, isa-puso na ang lahat ng mga pangako yan ng Panginoon ay gagawin niya sa atin. Yun po ang totoo. Kaya bakit lagi niyang paalala? Huwag kang mag-alala. Huwag kang di ba? Sabi nga, huwag niyong isipin yung bukas. Sabi ng Panginoon, sino makapagdadagdag ng isang araw sa buhay niya sa kanyang pag-alala? Di ba wala? Kaya nga po, napakahalaga sa buhay po natin na maunawaan lagi natin. Na lagi kong sinasabi, hindi lamang yung balanse. Dapat binabalanse ang buhay. Di ba yan na narinig lagi natin? Subalit, lagi dapat mas lamang ang espiritual na buhay po natin. Amen po ba? Lagi po daan, mas lamang ang buhay natin espiritual. Kasi nga po, tingnan po natin. Yung lahat ng pinag-alala mo, karamihan doon ay hindi naman talaga nangyari. Hindi naman talaga yung pinag-alala mo ng pinag-alala, pinag-isip mo ng pinag-isipan, ay hindi naman nangyayari sa buhay po natin. Danas po ng bawat isa sa atin yan. Nararanasan natin kung paano ang Diyos ay nandoon upang tayo po ay kalingain, tayo po ay pagpapalain sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. Kaya nga sabi po ng isang mga ngaral, sabi niya, na kahit po yung mga activities ng kahit nasa church, mga activities na yan, dami-dami mga aktibidad. Subalit, nawala na ng panahon. Kaya nga sabi, busy sa kingdom, hindi naman busy doon sa king. Walang panahon. Di ba? Pag nagpipray, thank you Lord lang. Kasi nagmamadali na. Dahil maraming gawain. Kaya nga, nandun po yung ating pong lahat po yan, magagampan po natin, magawa po natin mga bagay na yan. Subalit, huwag natin kaligtaan yung ating oras, panahon, para sa ating pong pakipag-usap sa Diyos. Para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. Ito po yung mga distraction na maaari mong titingnan na para bang pwede naman Maaring acceptable naman mga bagay na ito. But, hindi po yung pinakamainam. Ang laging hinahanap ng Diyos sa atin kung ano yung pinakamainam. Mabigyan po natin ng panahon ano yung mga pinakamainam para sa Diyos. Hindi naman masama tumulong doon. Magmisyon. Umabot doon sa mga pangailangan ng iba. Huwag lang maglagay ng tarpaulin. Amen po ba? They are not what God is calling individuals to grow in. Ibig sabihin, hindi po yung pinakalabis na yon ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Kaya sabi po doon sa talatang 18, 19, ito po sa aklat po ng Marcos, yung ating pinag-aralan. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing na laglag sa mga damuhang matinik. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos. Ngunit
dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y humaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawala na ng puwang sa puso, kaya't hindi ito nakapamunga. So maraming mga kahadlangan, marami pong mga bagay-bagay na naging kahadlangan na minsan na humaling ka doon, mabigyan mo ng mas priority ang mga bagay na iyon, hindi naging priority ang ating Panginoon. Ang mensahe po ay nawalan na ng puwang sa puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Amen. Nakatatlo na po tayo. Alin ba doon? No? Napag-isip-isipin ba natin? Na nandun po ako sa pangalawa, nandun pa ako sa pangatlo. Amen. Kaya hindi magamit-gamit ang buhay natin, hindi maibigay yung ating pinakamainam para sa Diyos ay dahil sa mga bagay na ito. Ang huling uri po ng lupa ay ang matabang lupa. No? Na kung saan ito po ay umugat ng malalim at nagbunga. Sabi nga, ang bunga, maaaring threefold po yan, 3 ibayo. Yung iba naman ay 60. At ang iba naman ay 100. No? 100 ibayo. So ang uri po ng lupa na ito ay hindi lamang ito naging matabang lupa. No? Baka akala natin, ay ito, ay bilhin ko itong lupang itong mataba ito. Sa kapanahon po natin ngayon, ay wala nang ganun. No? Dahil masyado nang naano sa mga chemicals, ang lupa natin ngayon ay napakahirap na tamnan. Kahit magtanim ka ngayon ng ay kailangan talaga ng abono. Lahat ng mga gulay ngayon na mayroon, aywan ko kung pati talbos ng kamote ay inisprehan pa rin. No? Siguro naman ay hindi na. Kasi ang talbos ng kamote ay hindi na naman yan nangailangan pa ng kung ano-ano. No? Kailangan lang yan ay binubungkal. At nung panahon kasi namin ay nung magtanim kami ng kamote, hindi naman inaabunuhan yun eh. No? Aywan ko ngayon. Dadami lang yan, mga bagay nito. So, ang matabang lupa po na ito ay hindi lamang ito naging matabang lupa, ito po ay kailangan ay bungkalin. O ito po ay i-cultivate. Ano po? So, ang magandang lupa ay kailangan ding ito ay, sabi nga, ibubungkalin po natin at alisan ng mga damo para malayang tumubo ang mabuting binhi. Amen po ba? So, yung uri ng puso na ito, na tinatamnan ng binhi ng salita ng Diyos, ay hindi po yan natural na mataba ng lupa. Ibig po sabihin, hindi mo lamang sabihin, ay sige, tanggap lang ako tanggap ng salita ng Diyos. Tutubo na yan ang tutubo. Saka magdahon yan at saka mamunga. No? Hindi ganun. Sa buhay espiritual ng bawat isa sa atin, ang bawat salita na nahasik, kaya nga po nandun po yung paalala sa atin na pagbulay-bulayan po natin. Bigyan ng panahon, bigyan ng oras, at pag-aralan ang bawat salita, binhi na nahasik sa puso po ng bawat isa sa amin. Tingnan mo po sa ating buhay ngayon. Ilang pa ba rito ang nakakaalala po yung mensahe nung nakarang linggo? Maaaring masasabi natin, ang ganda nun. No? Tinamaan ako ng salita ng Diyos. Pero ano nga yun?
Hello? So, ibig pong sabihin, hindi lahat ng narinig natin, itong oras na ito, na pag-aralan natin, maaaring yung iba, paglabas natin diyan sa pintuan, hindi na naalala, ano yung mensahe. Ano yung pinag-aralan. Kaya nga po, laging pinapaalala na i-cultivate po natin. Magkaroon po tayo na pag-uwi natin sa bahay. Dapat mayroon pang nakatanim doon. Hindi yung paglabas mo doon sa pintuan na yon, ay inisip mo na kagad, ano kaya ang kakainin namin mamaya? Ano kaya ang lulutuin kong mamaya? Mayroon bang ganun? At nawala na. No? Hindi na maalaala ano yung pinag-aralan. Kaya maraming pong mga Kristiyano na hindi po makalago-lago, lalo po yung mga tinatawag na mga Sunday Christian. Ano ba yung sinasabi ko doon? Isa ka ba doon? May nakangiti. Na wala man lamang Bible study. Wala man lamang, kaya nga po ay mayroon tayong mga dinidisenyo. Marami tayong mga pag-aaral. May mga discipleship tayo. Sa bawat linggo ay mayroon tayong mga groupings na nagpapatuloy mag-aral para mas lalo tayong lumago. Na ito po yung mga bagay na dapat nating i-avail natin. Sa mga tahanan ninyo, maaari naman kayong magpabukas ng Bible study doon. Ang iba yata ay pinasara na kanilang Bible study sa bahay. Kasi ito po yung mga paraan para tayo po ay madiligan. Amen po ba? Ang halaman, pag hindi po yan dinidiligan, ay natutuyo. Tulad ng halaman natin diyan sa labas. Nung naputol kasi po yung gripo doon, ay sinara ko na. Ngayon, ay hindi na po nadilig-diligan. Ay natutuyo po yung lupa. Kaya minsan nga once a week, ay minsan nadidiligan ko naman. Paano nga makalago-lago pag wala nga mga bagay-bagay na yun? Kumusta ba yung ating mga pinapakinggan? Yung mga pinapanood po natin, kumusta ba? Yung mga mahilig pa sa mga teleserye ngayon. No? Na instead na walang problema, nagkaroon ng problema. May paiyak-iyak pa. Carry doon sa naki-carried away doon sa mga palabas. Instead na wala kang ang puso mo ng galit, nagkagaroon ka ng galit doon sa kontrabida. Di po ba? Ano ang dulot nito sa buhay spiritual natin? Mayroon ba? Na kahit po nasusunog na yung sinaing, makaharap lang. Hello? Mayroon nga ba? Dahil hindi mapalampas. Hindi mapalampas. Kasi itutuloy eh. Alam mo po yung mga palabas na yan, lalo na po yung mga Korean telenovela, huhulihin talaga yung atensyon. No? Para hindi ka alis doon. No? Susundan mo pa yung kasunod na, episode. Yung episode pa. Mga episode na yan. Hallelujah. Dahil parang kulang ang iyong araw.
Pag hindi ka nakapanood kay Tanggol. Ay, Tanggol ba? Buti na lang, wala na kaming TV gano'n. Wala na kaming... Ang pinanood namin ngayon ay sa tanghali ba yun? Pag nandun lang naman ako, yung 8 Bulaga. Ayan. Praise God. So, purihin po ang Diyos. Nanawa po, lagi natin i-evaluate. Ito ba, ilang oras ba nakukonsumo nito? Na minsan lagi natin sinasabi, kulang ang oras eh. Walang panahon. No? Magsimula na ba tayo uli, magkwintahan? Kung paano natin ginugol yung 24 hours na binigay sa atin, na pare-pareho naman tayo, may 24 hours. No? Pero bakit laging kulang? Di ba? Nabigyan niyo na ba? Na-evaluate niyo na ba? Ilang oras ba ang ganito ko? No? Na minsan, lagi po yan, kadalasan, ay kulang nga yung ating oras. Sabi ng Panginoon, hindi niyo ba maibigay sa akin ng isang oras man lamang sa pananalangin? Hello? Kaya nga po ay napakahalaga na sa buhay natin, kahit sinasabi mo matabang lupa yan, ang puso natin ay matabang lupa na hinahasikan, pero kailangan pa rin natin bungkalin, diligan ang halaman para patuloy po yan na lumago at yumabong. Hello? Nawa po mga bagay na ito. Kaya nga po sabi, alisan ng damo ang mga... Ito po yung mga damo. Ano ba yung mga damo na ito? Mga kasalanan o mga bagay na naging kahadlangan sa paglago. Gumamit tayo ng spray. Ano ba yung spray? Para doon sa pamatay insekto. Ang mga palagiang panalangin upang mapaglabanan po ang mga tukso at mga alok po ng mundo. Gamit ka ng sprayer. Ang spray mo ay panalangin. Pagpupuri, pag-awit, sa awiting makalangit. Hindi ko naman sinasabi na masama na makinig ng mga yung mga awitin na napakinggan natin. Mga oldies na mga, kami kasi mga pinapakinggan na nadadas ngayon ay yung mga pang-oldies na ngayon. No? Mga Matt Monroe. Di ba? Hindi naman po masama. Kaya lang kung yun na lang naman at yun na lang ang pinakinggan mo naman, di ba? Lalo na ngayon sa mga tugtog ng mga kabataan, kumusta na ba? Kaya nga sabi lagi, piliin kung ano yung iyong pinapakinggan. Piliin, wag naman yung mga awitin naman na iyak ka naman ng iyak. Alam mo po ba ngayon na marami na ngayon may sakit sa puso? Sa daming mga bagay na nakapagpa-stress sa atin, dadagdagan mo pa ng musikang nakakaiyak, mas maigi pa umiyak sa Panginoon. Mga awitin para sa Diyos. No? Kisa yung mga bagay na nakakapagpaalala sa iyo, yung mga nakaraan. Yung mga araw na lumipas. Yung mga masasakit na mga... Yun kasi yung nilibing mo na. Hinukay mo ulit. Kaya nga po ay laging pinapalalahanan po tayo. Kailangan natin pagyamanin ang lupa, yung puso ng bawat isa sa atin, upang ang binhi o salita ng Diyos ay lumago at makapamunga ng sagana. Ang ating mga kaluluwa ay mga lupa na kung saan ang Diyos ay naghahasik o nagtatanim ng binhi ang kanyang mga salita. Ang pagiging fertile po ng lupa, kung ating kaluluwa ay nakadepende kung paano o gaano natin pinagyayaman. No?
yung ating espiritual na buhay. Hindi lamang ito isang kwento o isang talinhaga, ito po ay susi upang maunawaan natin ang lahat ng nais ng Diyos na ituro sa bawat isa sa atin. Doon po sa talatang 20 na sinabi, ito naman ang kahulugan ng binhing nilaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng sagana, ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Amen. Alin ba tayo doon? Alin ba tayo doon? Sa lupa na natamnan. Mayroon ba tayong ginansya? Sabi po, yun daw ay tulog ng tulog. Di ba? Anong ginansya nun? Laging talunan ang mga ganung tao. Hindi naman masama ng tulog. Pero kung ang ginagawa mo ng tulog ka na lang ng tulog, aba, mag-inat-inat naman. Di ba? Humakbang-hakbang naman. Baka mangingisay nila ang yan. Amen po ba? Lagi po pinalalahanan. Kaya ang tanong sa bawat isa sa atin, kumusta ba ang ating mga puso? Ito ba ay naging mabuting lupa? Ang binhi ba ng Diyos o salita ng Diyos ba ay nakasibol ba ng maayos? Yumabong at namunga upang makaani ng sagana. Kasi ito po yung mangyayari. Pag ang ating pong pananampalataya ay yumabong po yan, tiyak po yan ay magbubunga yan. At siyempre, pag masagana ang bunga, masagana rin ang maaani. At yan po ang magiging patotoo. Ang buhay po natin ay maging patotoo sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Namumunga. Tingnan mo ulit yung katabi. Namunga na ba yan? Amen. O laging sinasabi, nako, nalaglag na naman ang bunga. Ilan ba? Laging nalalaglag. No? Gaano kadalas? Buti may natira pa. Baka lahat ay nalaglag. Nawa, hindi po tayo hantong sa mga bagay na yun. Mas lalo pa, no? Mapayabong, mas lalo pa yan ay sa pamagitan po ng ating pagbungkal, pagdilig, pagbigay ng abono, pataba, para po sumagana ang buhay. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Sabihin niyo siya katabi, pinagpapala ka ba? Yes po. Sige po, lahat po tayo tumayo. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumulog sa Panginoon ngayon pong umaga. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong mga salita sa binhi, Panginoon, na hihasik ngayon pong umaga. At yan po ang aming dinadalangin. Na
Ang bawat binhi na salita mo, Panginoon, ay magtumimo sa puso. Na ito po, Panginoon, may hasik sa matabang lupa, O Diyos. Na ito ay lumago at mamunga sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salitang ito na siyang nagpapaalala sa amin, nagbibigay sa amin ng katatag at kalakasan upang kami magpatuloy sa aming buhay pananampalataya. O Diyos, tulungan mo po kami na ang lahat na ito, Panginoon Diyos, na lagi namin mapagbulay-bulay na sa buhay po namin, O Diyos, ay makita sa amin ang isang mabungang buhay. Isang buhay na lumalago tungo sa pananampalataya sa iyo. Alinman sa bahagi ng uri ng lupa, Panginoon, ang kalagayan namin sa mga oras na ito, Panginoon, tulungan mo po kami na maging adhikain po namin, na maging priority po namin, O Diyos, ang lumago ang aming pananampalataya, ang aming relasyon sa iyo. Kaya ngayon pong umaga, salamat. Dahil nandyan ka, O Diyos, mapagmahal na Diyos, na lagi kaming pinalalahanan, binigyan ng mga salitang na maging pundasyon ng bawat pananampalataya, mayroon kami sa iyo, O Diyos. Salamat, 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 Panginoon. Nang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lahat ng ito ay para sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.